Si Liza ay isang dalagang 24 na taong gulang, tahimik at masipag. Lumaki siya sa isang pamilyang hindi nakalublob sa yaman, kundi sa araw-araw na pagsusumikap para lamang makatawid sa gutom. Bata pa lamang siya, sanay na siyang magbenta ng kung ano-ano, kakanin sa kanto, gulay na pinitas mula sa kanilang bakuran, at kahit anong maisip na pwedeng pagkakitaan ng kanilang pamilya. Sa bawat pagod na ginawa niya noon, lagi siyang may pangarap na makapagtapos ng kolehiyo. Ngunit hindi iyon naging madali. Anak, pasensya ka na talaga. Madalas sambit ng kanyang ina habang nagluluto sa maliit nilang kusina. Hindi mo na kita maipapasok sa kolehiyo ngayong taon. Kulang talaga ang pera ng tatay mo sa pamamasada. Ngumiti lang si Liza kahit ramdam niya ang kirot sa dibdib. Ayos lang po, Nay. Baka sakaling makapag-ipon ako. Tutulong po muna ako kay tiya sa karinderya. Balang araw, makakabalik din ako sa eskwela. Dito nagsimula ang mas mabigat na yugto ng buhay niya. Sa halip na makipagbiruan sa mga kaibigan sa loob ng classroom, ang araw-araw ni Liza ay nakalaan sa karinderya ng kanyang tiyahin. Sa umaga, maaga siyang gigising para magluto ng ulam, adobo, ginisang gulay, ginolang manok, mga pagkaing paborito ng mga jeepney driver at construction worker na kanilang suki. Liza, pakikuha nga yung sukang tuba sa may kusina. Sigaw ng tiyahin niya habang abala sa pagtanggap ng order ng isang grupo ng manggagawa. Opo tiya, mabilis na tugon ni Liza. Agad siyang tatakbo. Nakapaap akong minsan upang matugunan ang lahat ng pangangailangan. Hindi siya nagrereklamo. Sa halip, nakikita niya itong isang hakbang patungo sa kanyang sariling pangarap. Kahit na ganon, ramdam ni Liza ang bigat ng pangungutya ng ilan. Kapag dumadaan siya sa dating eskwela, naririnig niya ang bulungan ng mga dating kaklase. Ay, siya yung hindi nakatapos? Sayang, matalino pa naman? Oo nga ngayon, taga-karinderya na lang. Napapahinto siya paminsan-minsan at napapikit, ngunit pinipigilan niyang umiyak. Sa halip, inuulit-ulit niya sa sarili, balang araw, mapapatunayan ko rin na hindi nasusukat sa diploma ang halaga ng tao. Dumating ang pagkakataon na kinailangan niyang magdesisyon para sa pamilya. Nais niyang muling pumasok sa kolehiyo. Ngunit nang makita niya ang kanyang nakababatang kapatid na si Junjun na walang sapatos at nahihirapang pumasok sa eskwela, pinili niyang ipasa ang pagkakataon dito. Ate, hindi ba't pangarap mo ring makapag-aral? Inosenteng tanong ng kapatid. Ngumiti si Liza, pinahid ang pawis sa noo. Oo, Jun. Pero mas mahalaga sa akin na matupad mo ang pangarap mo. Bata ka pa, marami ka pang pwedeng abutin. Ako, kaya ko pang maghintay. Ang sakripisyong iyon ang lalong nagpatibay ng loob niya. Bawat araw sa karinderya ay naging oportunidad upang mas lalo siyang matuto, hindi lamang sa pagluluto, kundi pati sa pakikisama sa mga tao. Natutunan niyang makinig sa mga hinaing ng mga kustomer, makibagay sa kanilang mga problema, at magbigay ng ngiti kahit pagod na siya. Liza, ang sarap talaga ng luto mo. Wika ng isa sa mga suki, isang mapandang jeepney driver. Kung sakali, pwede ka nang magtayo ng sarili mong kainan. Napangiti si Liza sa papuri. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang imposible yun sa ngayon. Wala siyang sapat na pera, wala ring sapat na koneksyon. Ngunit ang simpleng papuring yon ay nagsilbing apoy na hindi niya hinayaang mamatay. Isang gabi, matapos magsara ng karinderya, naupo siya sa gilid ng kanilang lumang mesa. Nakatingin siya sa maliit na kandilang nagsisilbing ilaw. Humawak siya ng lapis at nagsimulang magsulat sa lumang kwaderno. Mga pangarap ang isinulat niya sa unang pahina. Magkaroon ng sariling restaurant, makapagpatapos ng mga kapatid, magbigay ng trabaho sa mga nangangailangan. Napangiti siya at mahigpit na pinikit ang mga mata. Hindi ko man natapos ang kolehiyo, pero hindi ibig sabihin wala na akong kinabukasan. Bulong niya sa sarili. Kinabukasan, maaga na naman siyang bumangon. Nakita siya ng kanyang ina na abala na naman sa pagluluto. Anak, baka napapagod ka na. Halos wala ka ng pahinga. Wika ng ina habang nakatitig sa kanya. Umiling siya. Nay, hindi po ako mapapagod hanggat may pangarap akong inaabot. Balang araw, magiging masaya rin kayo at ipagmamalaki ninyo ako. At iyon nga ang araw-araw na pinanghahawakan ni Liza.
Hindi man siya nakapagtapos ng kolehiyo, hindi man siya kasing ganda ng mga kwento ng tagumpay ng iba, nagsimula siya sa maliit, sa simpleng karinderya at sa pusong puno ng pag-asa. Ngunit hindi alam ng mga taong nakapaligid sa kanya na ang simpleng simula niyang ito ay magiging daan sa isang mas malaking tagumpay na magpapabago hindi lamang sa kanyang buhay, kundi pati na rin sa pananaw ng mga taong minsang humamak at tumawa sa kanya. At sa kabila ng lahat ng hirap at sakripisyo, hindi kailanman nawala ang kanyang tiwala sa sarili at sa Diyos na may mas magandang plano para sa kanya. Sa araw-araw na pagdaan ng mga taon, si Liza ang naging simbolo ng tahimik ngunit matatag na laban. Isang laban na hindi agad nakikita ng iba, ngunit may dalang mas maliwanag na bukas. Dumating ang araw na matagal nang inaabangan ng pamilya ni Liza. Ang malaking family reunion na taon-taon nilang isinasagawa. Karaniwan itong ginaganap sa isang mamahaling restaurant sa lungsod at ang lahat ng kamag-anak mula sa iba't ibang probinsya at bansa ay nagpitipon-tipon dito. Para kay Liza, isa itong pagkakataon upang muling makita ang mga pinsan at tiyuhin na matagal na niyang hindi nakakasama. Ngunit kasabay ng pananabik, nariyan din ang takot. Alam niyang madalas siyang maging tampulan ng tukso tuwing magkikita-kita ang pamilya. Liza, sumama ka na sa reunion, sabi ng kanyang ina habang nag-aayos ng mga damit. Hindi mo naman kailangang mahiya, pamilya pa rin sila. Huminga ng malalim si Liza at nagkunwaring matatag. Oo nga po, Nay, pero baka pagtawanan lang nila ako. Alam niyo naman sila, puro may pinag-aralan, puro magandang trabaho. Ako lang ang naiwan dito sa karinderya. Hinawakan siya ng kanyang ina sa kamay. Anak, hindi na susuvat sa diploma ang halaga ng tao. Ipakita mo sa kanila na kahit simpleng buhay, may dangal pa rin. Kaya't nagpasya siyang sumama. Hindi man marangya ang kanyang damit, pumili siya ng simpleng bestida na puti at pares ng sapatos na ilang taon na niyang ginagamit. Maingat niyang inayos ang kanyang buhok at nilagyan ng kaunting pulbo ang mukha. Sa loob-loob niya, alam niyang sapat na ang pagiging presentable. Ngunit alam din niyang hindi iyon magiging sapat upang mapantayan ang ganda at yaman ng kanyang mga pinsan. Pagdating nila sa restaurant, sinalubong agad sila ng magarang tanawin, mga chandelier na kumikislap, malalaking mesa na puno ng masasarap na pagkain, at mga kamag-anak na nakasuot ng mamahalin at bagong mga damit. Uy, dumating pala si Liza, bulong ng isang pinsan habang nakatingin sa kanya mula ulo hanggang paa. Tingnan mo naman, parang galing lang sa karinderya. Napansin niya ang mabilis na tinginan ng iba, kasunod ang mapanuyang tawa. Pinili niyang magpigil at ngumiti lang kahit ramdam niyang sumisikip ang dibdib niya. Liza, tawag ng kanyang pinsang si Marites, na kilala sa pagiging prangka. Ano na nga ulit ang ginagawa mo ngayon? Nag-aaral ka pa ba o nag-asawa ka na? Umiling si Liza at mahinahong sumagot. Tumutulong lang ako sa karinderya ni Tia. Napahalakhak si Marites at tinapik ang katabing pinsan. Ayan na nga ba ang sinasabi ko? Walang pinag-aralan, karinderya lang ang abot. Sumabay pa ang isa pang pinsan na galing abroad. Sayang Liza, ang talino mo pa naman nung high school. Kung natapos ka lang sana, baka katulad mo na rin ako, naka-stable job sa Amerika. Narinig yun ng ibang kamag-anak at nagsimulang mag-usap-usap. Parang may sariling munting palabas na nagbubukas sa kanilang harapan. Habang ang ilan ay abala sa kwentuhan tungkol sa kanilang trabaho at negosyo, si Liza naman ay nananatiling tahimik. Tila ba isang estrangherong hindi nababagay sa marangyang kapaligiran. Habang kumakain, muling sumingit ang mga mapanghusgang salita. Ano nga ulit ang natapos mo, Liza? Tanong ng isa sa mga tiyuhin. Tumingin siya ng diretso at tapat na sumagot. Hindi na po ako nakapagpatuloy sa kolehiyo. Mabilis na umalingangnaw ang tawa ng ilang pinsan. Kaya pala hanggang karinderya na lang. Kami, mga engineer, nurse, at accountant na. Nakayuko si Liza at pinipilit pigilan ang luhang gustong pumatak. Ngunit sa loob-loob niya, sumisigaw ang damdamin. Bakit ba laging diploma ang sukatan ng tao? Hindi ba nila nakikita kung gaano ako nagsasakripisyo para sa pamilya? Nilingon siya ng kanyang nakababatang kapatid na si Junjun.
na sumama rin sa reunion. Ate, wag mo silang pansinin, bulong nito. Mas mabuti kang tao kesa sa kanila. Numiti si Liza kay Junjun. Pilit na tinatanggal ang bigat sa dibdib. Ayos lang Jun, sanay na ako. Ngunit hindi maitatago ang sakit. Habang nakaupo siya sa dulo ng mesa, nararamdaman niya ang tila ba panguusig ng bawat titig at bulungan. Para siyang napako sa bangko, hindi makagalaw, hindi makapagsalita. Ang tanging nagagawa niya ay pakinggan ang mga kwento ng iba. Kung paano nakapagpatayo ng bahay ang isa, kung paano nakapag-aral sa ibang bansa ang isa pa, at kung paanong may mataas na posisyon sa kumpanya ang ilan. At siya, wala siyang ibang maipagmamalaki kundi ang karinderyang araw-araw niyang binabantayan. Hindi bale, Liza, sambit ng isa sa mga tiyahin, kunway may malasakit. Siguro naman balang araw, makakahanap ka rin ng asawa na makakaahon sa inyo. Nang marinig iyon, napayuko na lamang siya. Sa halip na tingnan bilang sariling tao na may kakayahan, binabaliwala siya ng pamilya. Parang ang tanging solusyon lang sa kanyang buhay ay ang makapag-asawa ng mayaman. Sa mga oras na yun, gusto na niyang umalis. Ngunit pinipigilan siya ng kanyang ina na nakaupo sa tabi niya. Tama na anak, magtiis ka na lang. Hindi nila alam ang totoo mong pinagdadaanan. At sa mismong hapag na iyon, sa gitna ng halakhak at pangungutya, naramdaman ni Liza ang masakit na realidad. Sa sariling pamilya pa niya nararanasan ang pinakamabigat na panghuhusga. Hindi niya alam kung paano tatagal sa gabing iyon. Ngunit may maliit na boses sa kanyang loob na paulit-ulit na nagsasabi, balang araw, pabaliktad din ang lahat ng ito. At sa oras na iyon, wala nang makakatawa sa akin. Habang patuloy na dumadaloy ang halakhakan at panguuyam ng kanyang mga pinsan sa reunion, hindi na nakatiis si Liza. Tahimik siyang tumitig sa plato ng pagkain na nasa harap niya. Ngunit ang kanyang isip ay dinala pabalik sa mga panahong nagsimula ang lahat. Nung siya'y isang dalagang puno ng pangarap, ngunit unti-unting pinipilit ng realidad na isuko ang mga ito. Naalala niya ang mismong araw na kinailangan niyang tumigil sa kolehiyo. Nasa 2 taon siya noon sa kursong Business Administration sa isang maliit na pamantasan. Buo ang kanyang loob at masigasig siyang nag-aaral. Ngunit isang araw, pinatawag siya ng registrar at binigyan ng babala. Miss De La Cruz, mahinahong sabi ng registrar. Habang inaabot ang papel, hindi ka na makakapag-enroll sa susunod na semestre kung hindi mababayaran ang outstanding balance mo. May 2 linggo ka para magbayad. Halos mabingi si Liza sa sinabi. Pag uwi niya, dala ang papel, agad siyang nakipag-usap sa kanyang ina. Nay, halos mangiyak-ngiyak niyan simula. Kailangan daw pong bayaran ang tuition ko, mahigit 10,000. Kung hindi na po ako makakabalik. Nagulat ang kanyang ina at napahawak sa dibdib. Anak, saan tayo kukuha ng ganon kalaking halaga? Ang tatay mo halos 2,000 lang ang kita sa 1 linggo sa pamamasada. Wala pa dyan ang pambili ng bigas at bayarin sa kuryente. Narinig iyon ng kanyang ama at bigla siyang tumigil sa paglilinis ng jeep. Pasensya ka na anak, wika nito, malungkot ang tinig. Kung kaya ko lang, ibibigay ko. Pero sa ngayon, wala talaga. Doon siya bumagsak. Napaiyak siya sa harap ng kanyang mga magulang. Pakiramdam niya ay gumuho ang lahat ng pinaghirapan niya. Sa loob-loob niya, naniniwala siyang matutulungan ng kanyang pag-aaral ang kanilang pamilya. Ngunit sa isang iglap, lahat ng yon ay parang nabura. Sa mga sumunod na linggo, ramdam niya ang pagbabago. Habang ang kanyang mga kaklase ay abala sa pagbalik sa eskwela, siya naman ay nanatili sa bahay, nakatitig sa lumang kwaderno. Iniisip kung paano na ang kanyang kinabukasan. Isang araw nakasalubong niya ang dati niyang kaklase sa eskwela, si Karen. Uy, Liza, hindi na kita nakikita sa campus ha? Ano, lumipat ka ng school? Tanong nito. Napayuko siya. Hindi, huminto na ako. Natahimik si Karen at sandaling ngumiti ng alanganin. Sayang ka, girl. Ang talino mo pa naman. Ganito talaga siguro, no? Ramdam ni Liza ang panghuhusga sa bawat salitang iyon. Habang papalayo si Karen, lalo siyang nadurog.
Hindi natapos doon ang sakit. Minsan, habang bumibili siya ng tinapay, narinig niya ang bulungan ng ilang kababata. Si Liza, hindi nakapagtapos. Ang galing-galing pa naman dati. Ayan, wala nang mararating. Oo nga, hindi kasi kaya ng pamilya nila. Kawawa naman. Umuwi siya ng gabing iyon na tahimik. Sa kwarto, humarap siya sa salamin. Hindi ko hahayaang dito na matapos ang buhay ko, bulong niya sa sarili. Kung hindi ko kaya sa diploma, gagawa ako ng ibang paraan. Ngunit bago siya nakarating sa puntong iyon, marami pang mapapait na alaala ang kanyang dinaanan. Naalala niya ang huling exam na hindi na niya naipasa dahil wala siyang pang-tuition. Habang nakaupo siya sa labas ng classroom, pinapanood niya ang mga kaklase niyang masayang nagsusulit. May pagkakataong maipagpatuloy ang kanilang pangarap, samantalang siya ay tila nakalagay sa gilid ng mundo. Hindi ka ba papasok, Liza? Tanong ng kanyang guro noon. May halong awa sa tinig. Umiling siya at ngumiti ng pilit. Wala na po akong karapatang pumasok. Hindi ko po nabayaran ng tuition. Tumango ang guro at marahang tinapik siya sa balikat. Alam kong may mararating ka pa rin. Ang talino at tiyaga mo, hindi kayang burahin ng kawalan ng diploma. Ngunit kahit ganoon, mas mabigat pa rin ang sakit kaysa sa mga salitang nakapagpapagaan ng loob. At yon ang bit-bit niya hanggang sa gabing iyon ng reunion. Habang binabalikan ng lahat, hindi niya maiwasang mapaluha. Kaya pala napakasakit ng bawat salitang naririnig niya mula sa pamilya. Hindi lang ito simpleng tukso. Ito ay pagbangon ng lahat ng sugat na matagal na niyang tinangkasan ng limutin. Naramdaman niyang hinawakan siya ng kanyang kapatid na si Junjun sa kamay sa ilalim ng mesa. Ate, hindi mo kailangan umiyak. Nandito lang ako, bulong nito. Pinilit niyang ngumiti. Salamat, Jun. Pero mahirap talagang kalimutan. At sa mismong oras na iyon, habang ang iba ay abala sa tawanan, si Liza ay nakaupo, tahimik at naglalakbay sa nakaraan. Naalala niya ang lahat ng sakit. Ang papel na hindi niya mabayaran. Ang silid-aralan na hindi na niya nabalik-balikan. Ang pangarap na tila ba iniwan siya. Ngunit kasabay ng lahat ng pait, dahan-dahan ding umusbong ang galit at determinasyon. Kung noon ay iyak lang ang kayang isagot ni Liza, ngayon, sa harap ng lahat ng pang-uuyam, nagsisimula na siyang magkaroon ng panibagong pangako. Hindi ako mananatiling ganito. May darating na araw na sila mismo ang hindi makapaniwala sa mararating ko. Pagkalipas ng ilang buwan mula nang siya'y tumigil sa kolehiyo, unti-unti nang nasanay si Liza sa araw-araw na buhay sa karinderya ng kanyang tiyahin. Kahit na mabigat ang kalooban, sinikap niyang yakapin ang realidad. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, may nabubuo na palang lihim, isang hakbang na magbabago ng kanyang kapalaaran. Isang madaling araw, habang abala siyang nagtatadtad ng bawang at sibuyas, dumating ang tiyahin niya mula sa palengke, dala ang mga gulay at karne. Liza, wika ng tiyahin, ikaw na muna ang mag-manage ngayong araw. Pupunta ako sa kapatiran para sa isang pagtitipon. Kaya mo na yan, alam kong magaling ka. Napatigil si Liza. Ako po, tiya, ako lang ang hahawak ng karinderya ngayong araw? Tumango ang tiyahin at ngumiti. Oo, matagal ka nang tumutulong dito. Kilala ka na ng mga suki. Kaya mo na. Magkahalong kaba at tuwa ang naramdaman ni Liza. Sa unang pagkakataon, siya ang may hawak ng buong operasyon. At sa buong maghapon, ginampanan niya ang lahat. Pagluluto, pakikipag-usap sa mga customer, pag-aabot ng sukli at pag-aalaga sa bawat dumadating. Liza, ang sarap ng sinigang mo. Wika ng isang regular na customer. Mas malasa kaysa nung nakaraang linggo. Napangiti siya at nagpasalamat. Doon niya napagtanto, may kakayahan pala siyang higit pa sa inaakala niya. Simula noon, dahan-dahan siyang nagkaroon ng ideya. Sa bawat gabi pagkatapos ng trabaho, umuupo siya sa isang sulok na may dalang lumang kwaderno. Doon niya isinusulat ang mga menu na nais niyang gawin. Mga bagong putahe na hindi karaniwang inihahain sa mga simpleng karinderya. Adobo na may twist, baka may dagdag na pineapple. Lumpiang gulay pero may espesyal na sausawan. Pares pero mas masustansya, gamit ang sariwang gulay. Habang isinusulat niya yon,
Tila ba unti-unti siyang nagkakaroon ng direksyon. Hindi man siya nakapagtapos ng business administration, natututo naman siya sa mismong karanasan. Ang karinderya ang nagsilbing kanyang paaralan at ang mga customer ang kanyang guro. Lumipas ang mamataon at ang maliit na karinderya ng kanyang tiyahin ay lumago ng hindi inaasahan. Dumami ang suki dahil sa natatanging timpla ni Lisa. Ang ilan ay nagmumula pa sa kalapit na barangay upang matikman ang kanyang mga luto. Isang gabi, habang nagbibilang ng kita, nilapitan siya ng kanyang tiyahin. "Lisa, malumanay na," sabi nito, "hindi ko na maitatanggi. Kung wala ka, baka matagal nang nalugi itong karinderya. Malaki ang pasasalamat ko sa iyo." Napatingin si Lisa sa tiyahin, bahagyang nagulat. "Tiya, ako po'y tumutulong lang. Hindi ko naman nakalaing may naiaangat ako." Umiling ang tiyahin. "Hindi lang basta tulong, Liza. Ikaw ang puso ng negosyong ito. Kaya't gusto kong mag-ipon ka. Simulan mo na ang pangarap mo." At iyon ang nagbukas ng bagong pinto. Dahan-dahan, nagsimula siyang magtabi ng pera. Bawat baryang sobra sa kita ay inilalagay niya sa isang lumang kahon na nakatago sa ilalim ng kanyang kama. Sa bawat ipon, mas lalong tumitibay ang kanyang determinasyon. Hindi nagtagal, may isang negosyanteng customer na palaging kumakain sa karinderya. Isa itong matandang lalaki na palangiti at laging may dalang kwento. "Liza," sabi nito isang araw habang kumakain ng ginataang gulay, "may potensyal ka. Hindi pangkaraniwan ang talento mo sa pagluluto. Kung gugustuhin mo, pwede kitang ipakilala sa mga kaibigan kong may-ari ng mga restaurant." Nabigla siya sa alok. "Ako po? Hindi naman ako tapos sa kolehiyo." Umiling ang lalaki. "Anak, ang tagumpay ay hindi lang nasusukat sa diploma. Nakikita ko sa iyo ang sipag at talento. At higit sa lahat, may puso ka sa ginagawa mo. Iyan ang mahalaga." Dahil sa alok na yon, nakilala ang iba pang negosyante na nagbigay ng payo sa kanya kung paano mamahala, paano magtimpla ng budget, at paano bumuo ng magandang imahe sa publiko. Hindi naging madali, ngunit ginamit ni Liza ang lahat ng natutunan niya sa karinderya. Sa loob ng ilang taon, nakapag-ipon siya ng sapat para makapagpatayo ng maliit na kainan sa gilid ng bayan. Doon nagsimula ang lahat. Sa simula, kakaunti lang ang dumadating, ngunit kalaunan ay dumami ang customers dahil sa kanyang kakaibang luto at malasakit sa bawat bisita. Ngunit ang malaking sikreto, ang kainan na iyon, ang unti-unting lumaking negosyo, ay siya ring naging pundasyon ng restaurant na kanilang kinainan sa reunion. Habang ang kanyang mga pinsan ay abala sa pangungutya, hindi nila alam na ang taong kanilang minamaliit ay siyang mismong utak at puso ng establishmentong nagpakain sa kanila. At sa gabing iyon ng reunion, habang nakaupo siya sa mesa at pinagtatawanan, naramdaman ni Lisa ang bigat ng lihim na kanyang dala. Isang sikreto na kung sakaling mabunyag, magbabago ang lahat ng kanilang pananaw sa kanya. Ngunit pinili niyang manahimik. Hindi pa iyon ang oras. Ngunit sa aybuturan ng kanyang puso, may bumubulong. Darating ang tamang panahon. At kapag dumating iyon, sila mismo ang magugulat kung sino ka na talaga. Sa gabing iyon ng reunion, habang patuloy na dumadaloy ang halakakan at mga kwentuhan ng kanyang mga pinsan, nanatiling tahimik si Liza. Nakaupo siya sa dulo ng mesa, nakayuko at pilit na pinapawi ang bigat na bumabalot sa kanyang dibdib. Habang nakikita niya ang bawat isa na abala sa pagbibida ng panilang mga tagumpay. Isa'y nurse sa abroad, isa'y engineer sa isang kilalang kumpanya, isa na may sariling negosyo ng garments. Para bang lalo siyang lumiliit sa harap ng mga ito. Ngunit sa ilalim ng kanyang katahimikan, may mata siyang matalim na nagmamasid. Pinagmasdan niya ang kilos ng bawat isa. Nakita niya kung paano magpaligsahan sa pagbibida ang ilang pinsan. "Alam mo ba, bagong kotse na naman ang binili ko sa Singapore?" Hambog na wika ni Patrick sabay tingin kay Liza na para bang sinasabi, "Kaya mo ba ito? Huwag mong kalimutan. May bahay at lupa na ako sa Cavite. Hindi lang basta bahay. Subdivision, may pool pa." Sabat naman ni Marites, habang ang kanyang mga mata ay tila nanunuya. Napayuko si Liza.
pinipilit pigilan ang pait. Ngunit sa halip na sumabay o magpaliwanag, nanatili siyang kalmado. Pinili niyang hindi magsalita. Sa kanyang isip, iniisip niya na kung magsasalita siya ngayon, baka lalo lamang siyang pagtawanan. Hindi niya kailangan ng kompetisyon at lalong hindi niya kailangan ng kanilang pagpapatunay. Habang abala ang lahat, napansin niya rin ang kanyang mga magulang na tila nahihiya sa kinauupuan. Ang kanyang ama, napawisan pa ang mga palad, tahimik lamang na nakikinig. Ang kanyang ina naman, panay ang ngiti kahit halatang pilit, marahil upang itago ang inis sa naririnig. "Liza, bakit parang tahimik ka lang?" tanong ng isa pang pinsan, si Rowena. "Wala ka bang maikukwento? Ano na ba ang latest sa'yo?" Pinilit niyang ngumiti. Wala namang bago, nagtatrabaho pa rin, at iyon lamang ang lumabas sa kanyang bibig. Natawa ang ilan. "Ayun, trabaho na naman. Sino ba naman kasi ang tatanggap sa'yo kung wala kang diploma?" Dito na nagsimula ang muling halakakan, ngunit hindi gumanti si Liza. Tahimik lang siyang tumingin sa kanila, pinapanood ang bawat kilos at salita. Para siyang manonood ng isang pelikula kung saan siya ang bida, ngunit pinagtatawanan ng lahat ng kontrabida. Ang pagkakaiba lang, hindi siya kailanman susuko. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang mga pinsan, napansin niya ang tila pagkakapareho lang lahat ng ito. Oo, may pera sila, may mga posisyon. Ngunit sa bawat yabang at pagmamalaki, nakikita rin niya ang pagkukulang. Ang ilan sa kanila, kahit maganda ang trabaho, halatang may problema sa pamilya. Ang isa, may pera nga, ngunit kilala sa barangay bilang arugante. Ang isa pa, may malaking bahay, ngunit halos hindi kilala ng sariling mga anak dahil abala sa trabaho. Tahimik na napangiti si Liza sa kanyang isipan. Kung alam niyo lang, bulong niya sa sarili. Hindi siya nakipagtalo. Pinili niyang manahimik at hayaang lumipas ang gabi. Sa kanyang pananahimik, natutunan niyang pakinggan hindi lamang ang salita, kundi pati ang tono. Ang halakhak na may halong yabang at ang pagmamataas na tila walang katapusan. Samantala, lumapit sa kanya ang kanyang ina at marahang bumulong. "Anak, pasensya ka na kung nararanasan mo ito. Huwag kang mag-alala, hindi nila alam ang totoo mong pinagdadaanan." Hinawakan ni Liza ang kamay ng kanyang ina at bahagyang tumango. "Okay lang po, Nay. Hindi ko na po sila iniinda." Ngunit sa loob-loob niya, ramdam niya ang pag-aalab ng kanyang damdamin. Hindi iyon simpleng katahimikan lamang. Iyon ay tahimik na pagluluto ng galit at determinasyon. Bago matapos ang gabi, nakakita siya ng pagkakataon. Habang abala ang lahat sa pagsasayaw at pag-inom, tumayo siya at pumunta sa kusina ng restaurant. Kilala siya ng mga tauhan doon at agad siyang binapi ng manager. "Good evening, ma'am," wika ng manager sabay yuko. Napangiti siya at tumango. "Salamat, ingat kayo sa serbisyo ngayong gabi. Mahalagang okasyon ito." Hindi nila ipinakita sa mga kamag-anak ang kanilang pakikipag-usap at agad siyang pumalik sa kanyang mesa, tahimik na parang walang nangyari. Doon niya muling pinagmamasdan ang kanyang mga pinsan na abala pa rin sa pagbibida. Hindi pa ito ang oras, bulong niya sa sarili. Pero darating ang tamang panahon. At kapag dumating iyon, wala nang makakapagsabi na wala akong halaga. Sa mga oras na iyon, natutunan ni Liza ang isa sa pinakamahalagang aral. May lakas sa pananahimik. Hindi kailangang sagutin ang lahat ng pangungutya. Hindi kailangang magpaliwanag para lang makakuha ng respeto. Darating ang araw na ang totoo mismo ang magsasalita para sa kanya. At sa gabing iyon, habang tahimik na pinapanood ang lahat, nagkaroon siya ng panibagong paninindigan. Kung noon ay pakiramdam niya'y lugmok siya, ngayon ay ramdam niya na kahit hindi pa nakikita ng iba, may tangan siyang liwanag na magpapabago sa lahat. Sa mga sumunod na araw, bago maganap ang reunion, abala si Liza hindi lamang sa kanyang negosyo, kundi pati na rin sa paghahanda para sa isang mahalagang gabi. Hindi alam ng kanyang pamilya na ang mismong restaurant na napili nilang pagdausan ng okasyon ay isa sa mga bunga ng kanyang pawis, dugo at pagod. Maaga pa lamang ay nagtungo na siya roon. Tahimik siyang nakipag-usap sa manager, isang lalaking matagal nang nagtitiwala sa kanya. "Ma'am Liza," magalang na bati ng manager, sabay yuko. "Handa na po ang lahat para sa family reunion ninyo. Sigurado po kayong hindi pa rin nila dapat malaman?"
Tumango si Liza. Oo, huwag na muna. Hayaan mo lang silang mag-isip na isa lang akong simpleng bisita. Mas mabuti kung natural ang lahat. Mumiti ang manager, may halong paghanga. Talagang kakaiba ang plano ninyo. Pero huwag kayong mag-alala, lahat ng staff ay informed. Kung anuman ang sabihin nila tungkol sa inyo, mananatili kaming profesional. Ang importante, magiging maayos ang serbisyo. Kalmadong ngumiti si Liza. Salamat, hindi ko makakaya ito kung wala kayo. Pagkatapos ng pag-uusap na iyon, dumaan siya sa bawat sulok ng restaurant. Sinilip niya ang mga mesa at siniguro na kumikislap ang bawat baso. Inayos niya ang mga ilaw na nagbibigay ng malambot na liwanag sa buong lugar. Pinili niya mismo ang mga bulaklak na ilalagay sa bawat lamesa, mga rosas at lilies na nagbibigay ng marangal ngunit mainit na atmosfera. Habang ginagawa ito, hindi niya maiwasang maalala ang mga panahong nagsisimula pa lang siya. Noong maliit na kainan lang ang hawak niya. Siya mismo ang naglalampaso ng sahig. Siya ang nag-aayos ng mesa at siya rin ang kumakausap sa mga customer. Ngayon, may mga empleyado na siyang gumagawa ng lahat ng iyon, ngunit hindi niya iniwan ang ugaling bantayan ang bawat detalye. Ma'am, kumpleto na po ang pagkain na nakahanda para sa gabi. Wika ng head chef na dati ring kaibigan niya mula pa noong karinderya. 3 putahe ang ihahain para sa unang bahagi ng gabi. Beef kare-kare, seafood paella at baked salmon. Sinunod namin ang espesyal na resipe na ginawa ninyo. Napangiti si Liza at tumango. Salamat. Alam kong magugustuhan nila ito. Ngunit sa likod ng kanyang ngiti, naroon ang kaba. Iniisip niya, paano kung lalo lang nila akong pagtawanan kapag nalaman nilang ako ang may-ari? Paano kung sabihin nila na wala pa ring silbi ang lahat ng ito dahil wala akong diploma? Umiling siya at itinaboy ang negatibong iniisip. Hindi ako pwedeng matakot. Ang tagumpay na ito ay bunga ng lahat ng sakripisyo ko. Hindi ko na kailangang patunayan sa kanila, pero darating ang oras na sila mismo ang makakakita. Sa araw bago ang reunion, muli niyang tinawag ang lahat ng staff. Nakatayo siya sa gitna ng kusina habang nakikinig ang mga waiter, chef at iba pang tauhan, mga kasama. Panimula niya, alam kong magiging espesyal ang gabing ito, hindi lamang para sa restaurant, kundi para sa akin din. May mga taong darating na hindi naniniwala sa kakayahan ko. Pero huwag kayong mag-alala, hindi ko sila hahamunin. Ang gusto ko lang ay maging maayos ang serbisyo. Maipakita natin na kaya nating makipagsabayan sa pinakamalalaking kainan sa lungsod. Nagpalakpakan ang mga empleyado, halatang sumusuporta sa kanya. Ma'am, sabi ng isa sa mga waiter, sigurado po kaming ipagmamalaki kayo kapag nalaman nilang kayo ang may-ari. At kahit hindi nila malaman ngayon, kami po, alam na namin kung gaano kayo kahalaga. Muntik nang maiyak si Liza, ngunit pinigilan niya. Salamat, basta gawin natin ang ating trabaho. Iyon na ang pinakamagandang paraan para ipakita ang tunay na halaga ng lahat ng ito. Dumating ang mismong araw ng reunion. Sa umaga pa lamang, sinigurado ni Liza na handa ang lahat. Dumating siya ng maaga, nakaayos ng simpleng ngunit elegante. Isang navy blue na bestida na hindi sobrang mahal, ngunit bagay sa kanyang katauhan. Habang nakikita niyang dumarating ang mga kamag-anak, naglakad siya papunta sa manager. Lahat ba ay nasa ayos na? Bulong niya. Popo ma'am, nasa inyong kamay na po ang lahat. Huminga siya ng malalim at muling bumalik sa kanyang pwesto sa dulo ng mesa. Doon muli niyang pinili ang pananahimik. Habang pinagmamasdan ang kanyang mga pinsan na abala sa pagbibida, naisip niya kung alam lang nila na bawat butil ng kanin at bawat ulam na nasa plato nila ay dumaan sa kamay at puso ko. Sa bawat katahimikan niyang iyon, ramdam niya ang bigat ng lihim na kanyang dala. Isang sikreto na hindi pa niya kayang ilabas. Ngunit alam niyang darating ang gabing hindi na ito maitatago. Sa kasalukuyan, sapat na ang makita niyang maayos ang lahat sapagkat sa likod ng mga ngiti ng kanyang pamilya, siya lamang ang may alam na siya ang tunay na may-ari ng tagumpay na iyon. At habang pinagmamasdan ang pag-agos ng gabi, ramdam niya na ang lahat ng kanyang paghahanda ay magsisilbing simula ng pagbabago. Isang gabi ng panunod, isang gabi ng kapahimikan,
Ngunit higit sa lahat, isang gabi ng unti-unting pagbubunyag ng kanyang lihim. Habang patuloy ang daloy ng gabi sa reunion, naging mas mabigat ang pakiramdam ni Liza. Matapos ang ilang oras ng pagbibida ng kanyang mga pinsan, dumating ang puntong siya na naman ang naging tampulan ng kanilang mga biro. Habang nakaupo sa dulo ng mesa, naramdaman niyang unti-unti na namang lumalapit ang dilim ng kahapon, mga sugat ng pangungutya na muli na namang binubuwasan. "Liza!" sigaw ni Marites habang nagtatawanan ang ilan. "Huwag ka namang masyadong tahimik dyan. Ano na nga ulit ang ginagawa mo sa buhay? Abay baka hanggang ngayon, tagakain ng tira-tira ka pa rin." Sumabog ang tawanan sa mesa. Maging ang ibang tito't tita ay hindi napigilan ang pagtawa, bagamat may ilan na halatang nahihiya at umiiwas ng tingin. Ngunit ang karamihan, aliw na aliw sa pangungutya. Napatingin si Liza kay Junjun na nakaupo sa tabi niya. Nakuyom ng kapatid ang kamao, halatang gustong ipagtanggol siya. "Ate, wag mo na lang silang pakinggan. Hindi sila worth ng sagot mo." Pabulong nitong sabi. Ngunit bago pa siya makasagot, sumabat na naman si Patrick, ang pinsan niyang mayabang at palaging ipinagmamalaki ang kanyang trabaho sa abroad. "Alam mo, Liza, kung ako sayo, maghanap ka na lang ng mayamang mapapangasawa. Siguro naman may awa pa ang Diyos at may kuuha pa sayo kahit hindi ka nakapagtapos." Muli na namang lumakas ang tawanan. Ang iba ay nag-angat pa ng baso at nagtotost, para bang nakahanap ng bagong joke na pagpiestahan. Mumiti si Liza, bagamat halatang pilit, at mahinang tumugon. "Hindi po kailangan ng mayamang asawa para lang magtagumpay." "Abay, may laban ng dalaga," sabat ni Rowena, sabay kindat sa iba. Kung may laban ka nga, bakit wala kaming naririnig na accomplishment galing sayo? Ang tagal na nating hindi nagkita, wala ka pa ring naipagmamalaki. Ano ba talaga ginagawa mo bukod sa pag-aalaga ng karinderya?" Nabaling ang mga mata ng lahat kay Liza. Ang ilan ay nag-aabang ng sagot, ang iba naman ay nag-aantay ng bagong biro upang pagtawanan. Tahimik siyang huminga ng malalim. "Nagtatrabaho lang ako, simple lang ang buhay ko." At iyon lang, isang simpleng sagot na muli na namang pinagtawanan. "Simple daw," muling sigaw ni Patrick. "Hindi ba tiyon ang ibig sabihin ng walang patutunguhan?" Nagtawanan ng ilan at sinabayan pa ng mga palakpak. Ang iba naman ay nagsimula ng magkwento ng kanilang mga bagong proyekto. Si Marites ay nagkwento tungkol sa kanyang bagong kotseng kulay pula. Si Patrick tungkol sa kanyang bagong kondo. At si Rowena tungkol sa anak niyang nag-aaral sa isang prestihiyosong universidad. At si Liza, tahimik na muling bumalik sa kanyang plato. Tila ba siya ay isang anino lamang sa gitna ng liwanag ng lahat. Ngunit habang patuloy ang pagpapahiya, naramdaman niyang may kakaibang apoy na unti-unting nabubuo sa kanyang loob. Habang pinapakinggan ang bawat salita, lalong tumitibay ang kanyang determinasyon. Hindi man niya masabi ngayon, alam niyang may hawak siyang lihim na darating ang tamang oras upang mabunyag. Samantala, sa kabilang dulo ng mesa, narinig niyang nagbubulungan ng ilan. Bakit ba kasi pinapapunta pa si Liza dito? Wala namang ambag sa usapan. Siguro naman hindi siya tatagal ng ganyan. Mag-aasawa rin yan at duno na lang aasa. Naramdaman niyang kumurot iyon sa kanyang puso. Ngunit pinili mang magpigil. Hindi niya ipinakitang apektado siya. Tahimik lang siyang nakatitig. Pinagmamasdan ng kanilang mga ngiti, ang kanilang mga yabang. Para bang alam niyang balang araw, sila mismo ang mapapahiya sa kanilang mga salita. "Liza," sabat ng isa pang tita, kunway may malasakit. "Hindi mo naman kailangan mainggit. Iba-iba lang tayo ng kapalaran. Baka kasi hindi ka talaga para sa magarang buhay. Baka para sa'yo, simpleng buhay lang." Sa halip na magpasalamat, pinili ni Liza na tumangulang. Ayaw niyang makipagtalo. Ngunit sa loob-loob niya, may pahayag siyang hindi niya maiparating. "Hindi niyo alam ang totoo. Hindi niyo alam na sa mismong lugar na ito, ako ang dahilan kung bakit kayo may kinakain ngayon." Habang lumalalim ang gabi, patuloy siyang naging target ng mga biro. Ang bawat tawanan, bawat insulto, parang mga patalim na unti-unting tumatagos sa kanyang puso. Ngunit sa halip na magdugo, ang bawat sugat ay nagiging marka ng kanyang katatagan. Nang matapos ang mga biruan, unti-unti nang bumalik ang lahat sa kanilang kanya-kanyang kwento. Ngunit si Liza,
nanatiling tahimik. Hindi na siya kailangang magpaliwanag. Hindi pa ito ang tamang oras. Ngunit habang pinagmamasdan ng kanyang mga pinsan, naramdaman niya ang matinding bigat ng kanilang pangmamaliit. At sa ilalim ng kanyang katahimikan, may boses na muling nagsisigaw. Huwag kang susuko. Darating ang araw na ikaw mismo ang magpapatahimik sa kanila. At sa mga oras na yun, hindi man niya masabi, nagsimula na siyang gumawa ng pangakong hindi na niya bibitawan. Nang makalipas ang ilang minuto ng walang humpay na biro at pangungutya, muling nanahimik ang paligid. Napuno ng ingay ang bawat sulok ng restoran. May nagsasayawan, may nagtatawanan, nag-abalang nagkukwentuhan tungkol sa kani-kanilang buhay. Ngunit sa dulo ng mesa, nananatiling nakaupo si Liza. Tila ba isang aninong hindi napapansin, maliban kung kailangan na namang pagtawanan. Liza, biglang sigaw ni Patrick, na halatang may tama na ng alak. Kung talagang hindi ka tamad, bakit wala kaming naririnig na accomplishment mula sa'yo? Sabihin mo nga sa amin kung anong ginagawa mo ngayon, para naman may maituro ka sa amin bukod sa pagkain ng libreng handa. Natawa ang marami, at may ilan pang sumigaw ng, "Oo nga, Liza. Share ka naman. Ano na ba ang latest sa buhay mo?" Huminga ng malalim si Liza. Sa mga sandaling yon, hindi na niya kayang manatiling tahimik. Pinilit niyang ngumiti. Bagamat nanginginig ang kanyang mga kamay sa ilalim ng mesa. Tumayo siya at dahan-dahang nagsalita. "Hindi ako tamad." Mahinahon niyang wika. "Nagtatrabaho ako araw-araw. Hindi man sa malalaking kumpanya, pero sa maliit na negosyong natutunan kong paikutin." Sandaling natahimik ang mesa, ngunit mabilis ding bumalik ang halakakan. "Ano raw? Negosyo?" Sabat ni Rowena, sabay tawa. "Bata sari-sari store o kaya'y fishballan lang yan?" "Kung negosyo yan," dagdag ni Marites, "bakit hindi namin naririnig na lumalago?" Ang negosyo, kung matagumpay, hindi tinatago. Pinipilit ni Liza na huwag maapektuhan. Kumitig siya sa kanila at may kumpiyansang muling nagsalita. "Hindi ko kailangan ipagyabang. Basta alam ko sa sarili ko na kaya kong tumayo sa sariling paa. Hindi ako umaasa sa kahit sino, kahit na hindi ako nakapagtapos." Napailing si Patrick at humalakhak. "Walang diploma? May negosyo daw?" Anong klaseng negosyo ang tatayo kung wala kang ang alam? Huwag mo kaming lokohin, Liza." Muli na naman nagsabayan ng tawanan. Ngunit sa halip naman lumo, mas lalong tumatag ang loob ni Liza. "Oo, wala akong diploma, pero hindi ibig sabihin wala akong natutunan. Ang karanasan ko sa araw-araw, iyon ang nagturo sa akin kung paano mabuhay at magtagumpay." "Magtagumpay?" Singit ng isa pa nilang kamag-anak, halos mahulog na sa upuan sa kakatawa. "Magtagumpay daw? Saan banda? Sa paglilinis ng mesa? Sa pagtitimpla ng kanin?" Nabahala ang ilang matatandang naroon. Isa sa kanilang mga tita ang marahan sumabat. "Tama na, baka sobra na kayo." Ngunit hindi tumigil ang iba. Tuloy pa rin ang kanilang kantiyawan at panguuyang. Dito na natabuntong hininga si Liza. Humingin siya kay Junjun na nakatingin din sa kanya, puno ng pan-aalala. "Ate," bulong ng kapatid, "kung gusto mong umalis, tara na." Ngumiti siya kay Junjun. "Hindi, Jun. Panahon na siguro para marinig nila." Muling tumayo si Liza at nagsalita ng mas malinaw at matatag. "Hindi ako magsisinungaling. Oo, hindi ako nakapagtapos ng kolehiyo. Oo, simpleng babae lang ako. Pero hindi ibig sabihin wala na akong silbi. Sa totoo lang, may negosyo akong pinapatakbo. Maliit man ito sa tingin ng iba, pero malaki ang naitulong nito, hindi lang sa akin kundi sa pamilya ko." Natahimik ang ilan, ngunit may ilan pa ring tumatawa. "Negosyo daw? Bakit hindi mo na lang sabihin kung ano? Para alam naming hindi mo lang kami dinadaya," sabat ni Patrick. Saglit na tumigil si Liza. Gusto niyang sabihin ang katotohanan, na ang restaurant na ito mismo ay kanya. Ngunit pinili niyang pigilin pa muna. Hindi pa iyon ang oras. Ang nais niya lamang ay iparamdam na hindi siya isang kawawa. "Basta," sagot niya, "ang importante, marangal ang trabaho ko. Hindi ako nagnanakaw. Hindi ako umaasa sa iba. At kung hindi pa kayo naniniwala, wala na akong magagawa." Tumahimik ang mesa sa unang pagkakataon. May ilang nagsipag-iwas ng tingin. Marahil nakaramdam ng hiya sa kanilang mga sinabi. Ngunit naroon pa rin ang ilan na pilit na naghahanap ng butas para muling pagtawanan siya.
Kung totoo ngang may negosyo ka, sabi ni Rowena, bakit wala kang dalaman lang na regalo para sa pamilya? Kami, lahat may ambag sa reunion nito. Ikaw, nakikikain lang. Pumuntong hininga si Liza at ngumiti ng mapait. Hindi lahat ng tulong nakikita. Hindi lahat ng ambag kailangang ipagsigawan. At sa kanyang mga salitang iyon, muling bumalik ang katahimikan sa mesa. Hindi man siya lubos na pinaniwalaan, ramdam niyang may ilan na nagsimulang mag-isip. Sa kabila ng kanilang mga biro, unti-unting nagkaroon ng bigat ang kanyang boses. Habang nakaupo, pinagmamasdan niya ang bawat isa. Nakita niyang may ilan na napakunot noo, marahil iniisip kung ano nga ba ang tinutukoy niyang negosyo. May ilan na patuloy pa rin ang pag-inom at hindi pinansin ang kanyang sinabi. Ngunit sa kaibuturan ni Liza, ramdam niya na kahit papaano, nagsimula ng magkaroon ng puwang ang kanyang tinig. At habang patuloy ang gabi, isang bagay ang malinaw. Hindi na siya mananatiling tahimik gaya ng dati. Kahit maliit pa lamang ang kanyang pag-amin, iyon ang simula ng pagbabago sa tingin ng ilan sa kanya. Habang patuloy na nagbibiruan ang kanyang mga pinsan, pilit na iniiba ang usapan para muling gawing biro ang naging pahayag ni Liza, dumating ang isang hindi inaasahang pagkakataon. Mula sa gilid ng silid, lumapit ang manager ng restaurant. Isang lalaking maayos ang tindig. Nakapusturang itim na uniforme at may hawak na maliit na notepad. Tahimik itong nakatingin kay Liza bago lumapit sa mesa kung saan nakaupo ang lahat ng kanilang pamilya. Good evening po. Magalang na wika ng manager habang bahagyang yumuko. Pasensya na po kung istorbo. Nais ko lang ipaalam na handa na po ang susunod na putahe. Saglit na tumingin ito kay Liza at ngumiti. Ma'am Liza, nais niyo po bang tingnan muna bago iharin? Napatigil ang lahat. Parang may malaking bombang sumabog sa mesa. Lahat ng mata ay biglang napalingon kay Liza. Ma'am, bulong ni Patrick. Halos mabitawan ang hawak na baso ng ala. Ano raw ang sabi niya? Ma'am, napakunot noo si Marites at agad na nagtanong, Sandali, bakit ka tinatawag na ma'am? Kakilala mo ba yan? Hindi nakasagot agad si Liza. Bahagya siyang namula, ngunit nanatili siyang kalmado. Tumango lamang siya sa manager. Sige, akiayos na lang. Mahinahong sagot niya. Ngunit hindi pa doon natapos ang lahat. Hindi na napigilan ng manager ang magsalita. Pasensya na po, hindi ko po napigilan. Talagang proud kami sa aming may-ari. Si Ma'am Liza po ang nagmamay-ari ng restaurant na ito. Kung hindi po dahil sa kanya, hindi po magiging ganito ang aming serbisyo at pangalan. Parang sabay-sabay na naputol ang hininga ng lahat. Natahimik ang mesa at ang dating malakas na tawanan ay napalitan ng nakakabinging katahimikan. Isa-isa silang napatingin kay Liza, hindi makapaniwala sa narinig. Ano? Halos pasigaw na sabi ni Rowena. Nanlalaki ang mga mata. Ikaw ang may-ari ng restaurant na ito. Imposible, dagdag ni Patrick. Paano ka magkakapera para magtayo ng ganito? Hindi ka nga nakapagtapos ng kolehiyo. Dito na nagsimulang manginig ang kamay ni Liza, ngunit hindi na siya umurong. Tumingin siya sa kanila at may bahagyang ngiting sumagot. Hindi ko man natapos ang kolehiyo. Natuto naman akong magsumikap. Sa karinderya ako nagsimula. Unti-unti akong nag-ipon. Unti-unti kong itinayo ang pangarap ko hanggang makarating ako rito. Parang pinagsakluban ng langit at lupa ang kanyang mga pinsan. Hindi nila alam kung matatawa ba sila o maniniwala. Ang iba ay napayuko, tila nahihiya. Ang iba namay nanatiling nakatulala, hindi makapaniwala sa kanilang narinig. Si Marites, na laging palaban, ay napailing at halos hindi makapagsalita. Kung totoo man yan, bakit hindi mo sinabi kanina? Bakit mo hinayaan na pagtawanan ka namin? Bahagyang umiti si Liza, may bakas ng pait at tagumpay. Dahil hindi ko kailangan ng validation mula sa inyo. Hindi ko kailangang ipagsigawan ang lahat ng nagawa ko. Ang mahalaga, alam ko kung saan ako nagsimula at alam ko kung gaano kahirap ang dinaanan ko. Pero Liza, biglang sabat ng isang tito na kanina patahimik, ang laki ng restaurant na ito. Hindi ito basta-basta. Paano mo nagawa? Saglit na nagbalik sa kanyang alaala si Liza, ang mga gabing puyat siya sa pagluluto, ang mga araw na halos wala siyang kita, ang mga panahon na halos sumuko siya ngunit
pinipilit pa rin ang sarili. Bumalik sa kanya ang mukha ng mga suki sa karinderya na nagbigay ng inspirasyon. Ang mga negosyanteng tumulong sa kanya at ang bawat baryan inipon niya sa loob ng ilang taon. Ginawa ko ito sa pamamagitan ng sakripisyo at tiwala sa sarili. Sagot niya, walang madali, pero sa bawat hirap, alam kong may darating na ginhawa. Ito ang resulta. Uling natahimik ang lahat. Halos maramdaman ni Lisa ang bigat ng kanilang mga tingin. May halong gulat, may halong inggit, at may halong paghanga na pilit nilang itinatago. Hindi ko akalain, bulong ni Rowena. Halos hindi na makatingin ng direkta. Akala ko wala kang mararating. Ngumiti si Lisa, ngunit may bahid ng lungkot. Alam ko, kaya nga hindi na ako nagtangkang ipaliwanag noon. Kasi alam kong hindi rin kayo makikinig. Dito na nagsimulang magsalita ang manager muli. Kung maaari lang po, sana respetuhin nating si Ma'am Lisa. Siya ang dahilan kung bakit tayo naririto ngayon. Kung hindi dahil sa kanya, wala tayong mauupuan at wala tayong kinakain ngayon. Lalong lumalim ang katahimikan. Ang dating tawanan at pangaalipusta ay napalitan ng pagkabigla at pagkapahiya. Isa-isang napatingin sa kanilang mga plato ang kanyang mga pinsan para bang ang bawat subong ginagawa nila ay nagiging mabigat sa kanilang lalamunan. Si Patrick, na pinakamaingay kanina, ay hindi mapakali. Tumikim siya at nagkunwaring hindi apektado. Kahit na may-ari ka ng restoran, wala ka pa ring diploma. Hindi pa rin iyon sapat para sabihing matagumpay ka. Ngunit bago pa makasagot si Liza, nagsalita ang isa sa mga matatandang tiyahin. Patrick, tama na. Hindi mo pa ba nakikita? Hindi lahat ng tagumpay ay nadadaan sa papel. Si Liza kahit walang diploma, may naabot na hindi lahat sa atin kayang abutin. Laking gulat ni Liza sa narinig. Usa-isa, may mga sumang-ayon. May mga pinsan na natahimik, marahil nansisisi sa kanilang mamasalita. At sa mismong oras na yon, naramdaman ni Lisa na unti-unting nagbabago ang ihip ng hangin. Ang kanyang katahimikan, ang kanyang piniling huwag ipagmayabang ang sarili, ay siya ngayong nagbibigay sa kanya ng higit na respeto kaysa sa lahat ng ingay at yabang ng kanyang mga pinsan. Matapos ang nakakagulat na pagbubunyag ng manager, tila nag-iba ang ihip ng hangin sa buong silid. Ang dating puno ng halakakan at kantiyawan na nakasentro kay Lisa ay napalitan ng nakakabinging katahimikan. Para bang bawat isa sa kanyang mga pinsan ay biglang nawalan ng tinig. Ang mga baso ng alak na kanina'y walang igil sa pagtagay ay tila biglang lumamig sa kanilang mga kamay. Si Lisa, na kanina'y nakayuko at tahimik lamang na nagtitimpi, nakaupo ng mas tuwid. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng lungkot at pag-aalinlangan, ay kumikislap na ngayon ng kakaibang tapang. Ang ngiti sa kanyang labi ay may halong pait, ngunit mas nangingibabaw ang kasiyahan. Hindi ko kailanmang inakala na darating ang araw na makikita ninyo ako sa ganitong posisyon. Malumanay niyang wika habang tinitingnan ang kanyang mga pinsan. Maraming taon akong nanahimik. Maraming taon na tiniis ko ang sakit ng mga salita ninyo. Pero ngayon, alam kong hindi na sayang ang lahat ng sakripisyo. Tahimik ang lahat, ngunit unti-unting nagsimulang magbago ang kanilang mga reaksyon. Si Rowena, na kanina'y unang nangungutya, ay napayuko at hindi makatingin ng diretsyo. Pasensya na, Lisa, mahina nitong sambit. Hindi ko akalain, hindi ko inisip na ganito na pala ang naabot mo. Si Marites, na laging palaban at prangka, ay napanganga lamang, hindi makapagsalita. Ang kanyang mga mata ay puno ng gulat at sa unang pagkakataon, tila nawalan siya ng kumpiyansa sa sarili. Maging si Patrick, na pinakamalakas magtawa at magbiro, ay tila hindi na mapakali sa kanyang kinaupuan. Pilit niyang ipinapakita na hindi siya apektado, ngunit halata ang pamumula ng kanyang muka. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, naramdaman ni Liza ang pagbagsak ng isang matamis na pakiramdam sa kanyang puso. Hindi ito simpleng tagumpay ng negosyo. Ito ay tagumpay laban sa lahat ng pangungutya at pangmamaliit na kanyang tiniis.
lumapit sa kanya ang kanyang ina at mahigpit siyang niyakap. Anak, proud na proud ako sa iyo. Bulong nito, may luhang tumutulo sa kanyang mga mata. Lahat ng hirap mo, lahat ng pagtitiyaga mo, ngayon nakikita na nila. Napayakap si Liza sa kanyang ina at halos hindi na mapigilan ang sariling luha. Sa unang pagkakataon, umiyak siya hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa tuwa. Ang bigat na matagal na niyang pasan ay tila unti-unti nang nabawasan. Habang patuloy ang katahimikan, may ilan sa kanyang mga tito at tita ang lumapit din sa kanya. Liza, wika ng isa, pasensya ka na kung hindi kita pinaniniwalaan noon. Mali kami. Ang galing mo, Hija, dagdag ng isa. Hindi ko inisip na kaya mong magpatakbo ng ganitong kalaking negosyo. Tunay kang inspirasyon. Ngunit hindi lahat ay agad nakapagsalita. May ilan pa ring nanatiling tahimik. Marahil ay iniisip kung paano nila haharapin ang hiya na dala ng kanilang mga ginawa. Samantala, nakaupo si Junjun sa tabi ni Liza, nakangiti ng buong pagmamalaki. Sabi ko sa iyo ate, darating din ang araw na sila mismo ang mapapahiya. Ngayon kitang-kita na. Napangiti si Liza at hinawakan ang kamay ng kapatid. Salamat Jun. Ikaw ang isa sa mga dahilan kung bakit ko ito ginawa. Para sa ating pamilya. Muling lumapit ang manager upang ipaalam na handa na ang susunod na putahe. Ngunit sa pagkakataong ito, ibang-iba ang pakiramdam ng lahat. Ang mga pinsan ni Liza, na kanina'y walang habas sa pangungutya, ay hindi makatingin ng diretso sa kanya habang inihahain ang pagkain. At habang nagsimula na ulit silang kumain, napansin ni Liza ang kakaibang katahimikan. Wala na ang mga kantyaw, wala na ang mga birong nakakasakit. Sa halip may mga sulyap ng hiya at pag-aalinlangan. Isang pinsan ang nagtanong, halos pabulong. Liza, paano mo nagawa lahat ng ito? Paano ka nakapagsimula? Ngumiti si Liza at mahinahong sumagot. Sa sipag, sa tiyaga at sa paniniwala na hindi hadlang ang kawalan ng diploma para mangarap. Hindi ko sinasabing madali. Maraming gabi akong umiyak. Maraming beses akong muntik sumuko. Pero hindi ako tumigil. At ngayon, ito na ang bunga. Dahil sa kanyang mga salita, naramdaman niyang unti-unting lumalambot ang puso ng ilan sa kanila. Hindi man lahat, ngunit sapat na upang maramdaman niya na nagsisimula na siyang magkaroon ng respeto. At doon niya napagtanto, ang tagumpay na ito ay hindi lamang tungkol sa negosyo o sa pera. Ito ay tungkol sa pagpapakita na kahit anong pangmamaliit, kahit anong hirap, kayang bumangon at magtagumpay ang isang tao. Habang nagtatapos ang gabi, nakaupo si Liza ng may dangal at kumpiyansa. Hindi na siya ang dating tahimik at takot na pagtawanan. Siya na ngayon ang inspirasyon. Hindi lamang sa kanyang pamilya, kundi sa kahit sinong nakakaalam ng kanyang kwento. At sa kanyang puso, naramdaman niya ang pinakamatamis na tagumpay. Ang makita ang mga taong minsang humamap sa kanya ay ngayon napipilitang yumuko at umamin sa kanilang pagkakamali. Kinabukasan matapos ang malaking reunion, hindi pa rin mawala sa isipan ng mga kamag-anak ni Liza ang revelasyong kanilang narinig. Maraming gulat, maraming nahihiya, at may ilan ding nagsimulang mag-isip ng mas malalim tungkol sa tunay na sukatan ng tagumpay. Ang mga dating panlalait ay biglang natahimik, at ang mga pangungutya ay napalitan ng mga bulong ng pagkamangha at pagkahiya. Habang nagkakape ang kanyang ina sa kanilang bahay, kinausap siya nito. Anak, hindi ko lubos maisip na ikaw na pala ang may-ari ng restaurant na iyon. Alam ko na masipag ka, pero hindi ko akalain na ganito kalaki ang naabot mo. Ngumiti si Liza at umupo sa tabi ng kanyang ina. Nay, hindi ko naman balak ipagyabang. Gusto ko lang patunayan na kahit hindi ako nakapagtapos, kaya ko pa ring tumayo. Ang mahalaga sa akin, nakatulong ako sa inyo at naipakita ko na hindi dapat maliitin ang kahit sino. Niyakap siya ng kanyang ina at huminga ng malalim. Tama ka anak. At ngayon, kita mo, unti-unti na silang nagbabago. Kahapon lang, may tumawag sa akin, si Pita Rowena. Humihingi raw siya ng paumanhin. Napangiti si Liza. Alam niyang hindi madali para sa kanyang mga pinsan na lulukin ang kanilang yabang. Ngunit ito na marahil ang simula ng pagbabago. Samantala, sa kabilang banda,
Nagtipon-tipon ang ilang pinsan sa isang maliit na kafe. Si Rowena, Marites at Patrick ay naroroon, kasama ang dalawa pa nilang kaanak. Ang kanilang mga mukha ay seryoso, hindi tulad ng dati na puno ng kayabangan. Humihingi raw siya ng paumanhin. Si Liza na lagi nating pinagtatawanan, siya pa ang mas malayo ang narating. Naiinis ako sa sarili ko. Pareho tayo, sagot ni Marites. Lagi kong ipinagmamalaki ang bagong kotse ko. Pero kung iisipin, wala namang kahulugan iyon kung ikukumpara sa naabot ni Liza. Siya, hindi lang nagtagumpay, nakatulong pa siya sa pamilya. Tahimik si Patrick, ngunit halata sa kanyang mukha ang pagsisisi. Mali ako, bulong niya. Masyado akong naging mayabang. Lagi kong pinapakita na mas magaling ako dahil may trabaho ako sa abroad. Pero si Lisa, kahit nandito lang, mas malaki ang naabot kaysa sa akin. Natahimik silang lahat. Unti-unti nilang nare-realize na ang mga pinagmamalaki nila noon, pera, kotse, posisyon ay hindi sapat upang ituring na tunay na tagumpay. May kulang at nakita nila iyon ay Lisa, sipag, tiyaga at puso. Samantala, sa bahay nila Lisa dumalaw ang isa pang pinsan, si Angela. Isa siya sa mga tahimik noong reunion at hindi nakisama sa pang-aalipusta. Lisa, sabi niya habang nakaupo sa sala. Gusto kong sabihin na matagal na kitang hinahangaan. Kahit hindi mo ipinapakita, nakikita ko ang sipag mo. Kaya hindi na ako nagtaka nang malaman kong ikaw pala ang may-ari ng restaurantan yon. Napangiti si Liza at nagpasalamat. Salamat, Angela. Hindi ko rin akalain na may makakapansin. Alam mo, dagdag ni Angela, dapat ipagmalaki mo ang sarili mo. Hindi lahat kayang gawin ang nagawa mo. At sigurado akong marami pa tayong kamag-anak ang matututo mula sa iyo. At totoo nga, sa mga sumunod na linggo, unti-unti nang nagbago ang pakikitungo ng kanyang mga kamag-anak. Ang mga pinsan na dati puro biro at pangungutya, ngayoy mas nagiging magalang kapag kausap siya. Ang ilan ay nagsimulang humingi ng payo tungkol sa negosyo. At ang iba namay nagsabing nais nilang matuto kung paano rin magsimula. Isang araw, nakatanggap si Liza ng tawag mula kay Rowena. Pinsan, sabi nito, gusto kong humingi ng tawad. Hindi ko dapat sinabi lahat ng iyon sa reunion. Kung papayagan mo, gusto kong mag-aral sa ilalim mo. Gusto kong matuto kung paano magsimula ng negosyo kagaya ng ginawa mo. Hindi makapaniwala si Liza. Ang pinsang laging nangungutya sa kanya noon, ngayon ay siya na mismo ang lumalapit at humihingi ng tulong. Hindi niya ito tinanggihan. Sige Rowena, walang problema. Basta handa kang magsimula mula sa maliit. Nagulat si Rowena sa sagot. Oo, handa ako. Hindi ko na kayang magyabang nang wala namang patutunguhan. At mula roon, nagsimula ang bagong yugto sa kanilang relasyon. Hindi na sila magkakalaban, hindi na panlalait ang umiiral. Sa halip, nagsimula silang magtulungan at magbahaginan ng kaalaman. Sa mga sumunod pang araw, napansin ni Liza na unti-unti nang nagiging inspirasyon siya sa kanilang pamilya. Ang mga matatanda na dati nagbududa sa kanya ay nagsimulang magkwento ng kanyang tagumpay sa iba. Si Liza, kahit walang diploma, naging matagumpay. Siya ang patunay na hindi hadlang ang kahirapan. At sa bawat maririnig na ganito, hindi maiwasang mapangiti si Liza. Hindi dahil gusto niyang magyabang, kundi dahil natutupad na ang isa sa kanyang mga pangarap. Ang baguhin ang pananaw ng mga tao na ang edukasyon lamang ang daan sa tagumpay. Habang siya'y naglalakad isang hapon pa uwi, nadaanan niya ang isang grupo ng kabataan. Narinig niyang nag-uusap ang mga ito. Gusto ko rin maging katulad ni Ate Liza balang araw, sabi ng isa. Kahit hindi siya nakapagtapos, ang dami niyang naabot. Sa puntong iyon, napaluha si Liza, ngunit iyon ay luha ng kagalakan. Hindi na lamang siya basta-basta dalagang pinagtatawanan sa isang reunion. Siya na ngayon ang huwaran ng marami. At sa kanyang puso, alam niyang higit pa sa pera at negosyo ang kanyang natamo. Ito ay ang pagbabago ng pananaw, hindi lang ng kanyang mga kamag-anak, kundi ng mga taong nakapaligid sa kanya. Lumipas ang mga buwan matapos ang nakamamanghang revelasyon sa reunion,
At tuluyan nang nagbago ang takbo ng buhay ni Liza. Kung dati ay abala lamang siya sa isang maliit na karinderya, ngayon ay abala siya sa pamamahala ng lumalaking restaurant chain na unti-unti na niyang naitatayo. Ang dating pangarap na nakasulat lamang sa lumang kwaderno ay nagsisimula ng magbunga sa paraang hindi niya inakala. Bawat araw, maagang dumarating si Liza sa kanyang unang restaurant upang personal na tingnan ang operasyon. Nakikipagkamay siya sa mga empleyado, kinakausap ang mga waiter, at madalas ay sumisilip din sa kusina upang masiguro na maayos ang kalidad ng pagkain. "Ma'am, dumami na naman po ang reservations para sa linggong ito." Masayang ulat ng manager sa kanya. "May mga bagong customer mula sa ibang lungsod na gustong subukan ang pagkain natin." Napangiti si Liza at tumango. Ibig sabihin, tama ang ginagawa natin. Siguraduhin lang natin na pareho pa rin ang init at malasakit ang serbisyo natin sa lahat ng dumarating. Huwag nating kalimutan, hindi lang pagkain ang ibinibigay natin kundi karanasan. Habang lumalaki ang pangalan ng kanyang restaurant, nagsimula na rin siyang makakuha ng atensyon mula sa iba't ibang grupo. May mga food bloggers na nagsusulat ng magagandang reviews tungkol sa kanya. May mga lokal na pahayagan na naglalathala ng kwento tungkol sa kanyang matagumpay na pag-angat mula sa pagiging isang simpleng karinderya helper hanggang sa pagiging isang negosyante. Ngunit hindi lahat ay naging madali. Habang lumalaki ang negosyo, dumami rin ang hamon. Kailangan niyang maghanap ng paraan para mapanatiling sariwa at kakaiba ang kanilang menu. Kailangan ding niyang siguraduhin na pareho ang kalidad ng bawat branch na itinatayo niya. Isang gabi, habang nakaupo siya sa kanyang opisina, kausap niya ang kanyang kapatid na si Junjun, na ngayon ay nagtatrabaho na rin sa kanilang kumpanya. "Ate," wika ni Junjun, "ang dami na nating empleyado. Sobrang laki na ng responsibilidad mo. Hindi ka ba natatakot na baka hindi natin kayanin?" Huminga ng malalim si Liza at tumingin sa kanya. "Siyempre, natatakot ako, Jun. Pero kung natutunan kong bumangon mula sa wala, sigurado akong kakayanin ko rin itong mga bagong hamon. Ang importante, hindi ako mag-isa. Nandyan ka, nandyan si nanay at tatay, at nandyan ang lahat ng taong naniwala sa atin." Natahimik si Junjun at ngumiti. "Tama ka, ate. Kaya mo to." Sa tulong ng kanyang pamilya at mga kaibigan, nagpatuloy ang paglago ng negosyo. Isang taon matapos ang reunion, nakapagbukas si Liza ng ikatlong branch ng kanyang restaurant. Ang bawat branch ay puno ng tao at kilala na siya ngayon bilang isa sa pinakabatang negosyante sa kanilang lungsod. Isang araw, habang abala siya sa pagbubukas ng bagong branch, dumating ang ilan sa kanyang mga pinsan. Hindi na sila katulad ng dati na puno ng tayadangan. Sa halip, may halong respeto at paghanga ang kanilang mga mukha. "Liza," sabi ni Rowena, "gusto naming magpasalamat sa pagkakataong ibinigay mo sa amin. Hindi ko inakala na papayagi kang tanggapin kami bilang parte ng iyong negosyo matapos ang lahat ng ginawa namin noon." Ngumiti si Liza. "Wala namang taong perpekto, Rowena. Lahat tayo nagkakamali. Ang mahalaga, natututo tayo at nagbabago." Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap at sa unang pagkakataon, naramdaman ni Liza na hindi na siya ang dating nilalait sa mga pagtitipon. Siya na ngayon ang sentro ng inspirasyon at respeto. Habang dumadalas ang kanyang pagharap sa publiko, nagsimula na rin siyang magbigay ng mga talumpati sa mga seminar tungkol sa entrepreneurship. Dito niya ibinabahagi ang kanyang kwento, kung paano siya bumagsak, kung paano siya muling bumangon, at kung paano niya nagawang ipakita na hindi hadlang ang kawalan ng diploma sa pagkamit ng pangarap. "Hindi ako nakapagtapos ng kolehiyo," ani Liza sa isa sa kanyang mga talumpati, "pero natuto akong magsumikap at magtiwala sa sarili. Ang tagumpay ay hindi lang nasusukat sa papel na diploma. Ang tagumpay ay nasusukat sa dami ng beses na bumangon ka matapos kang madapa. Tumayo at nagpalakpakan ng mga tao. Marami ang napaluha. Marami ang nakahanap ng inspirasyon sa kanyang mga salita. Lalo na yaong mga kabataang tulad niyaon na walang kakayahang magpatuloy sa pag-aaral." Ngunit higit sa lahat, naramdaman ni Liza na natutupad niya ang isa pang pangarap.
Hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa lahat ng nangangarap na minsang pinagdudahan at minamaliit. Sa bawat tagumpay na natatamo niya, palagi niyang naaalala ang araw ng reunion. Ang araw na iyon ang nagsilbing tulay upang ipakita niya sa kanyang pamilya at sa buong mundo kung sino siya talaga. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalo niyang napapatunayan na tama ang kanyang naging landas. Sa kabila ng tagumpay ni Liza at sa pagdami ng mga parokyano ng kanyang restaurant chain, dumating pa rin ang mga sandaling nagpabalik ng alaala ng mga panahong siya'y minamaliit. Isang hapon, habang abala siya sa pagtanggap ng ilang bisita sa isa sa kanyang bagong bukas na branch, napansin niyang may 3 taong pamilyar na nakatayo sa labas ng pinto. Nang lumapit siya, halos hindi siya makapaniwala. Ang mga pinsan niyang minsang punakamasakit ang mamasalitang binitiwan laban sa kanya. Sina Patrick, Rowena at Marites ang nakatayo ron. Halatang nahihiya, ngunit pilit na ngumingiti. Yiza, maunang sambit ni Rowena, mahina at tila nanginginig ang tinig. Pwede ba kaming makausap sandali? Nagulat man, pinilit ni Liza na maging kalmado. Sige, pasok kayo, sagot niya, sabay turo sa isang mesa sa sulok ng restaurant. Nang makaupo na sila, hindi maiwasang maging tensyonado ang hangin. Si Marites, na dati laging palaban at walang takot na nangungutya, ngayon ay nakayuko at hindi makatingin ng diretsyo. Si Patrick na may tahimik, wala na ang dati nitong kayabangan. Alam naming hindi kami karapat-dapat, panimula ni Rowena. Pero gusto naming humingi ng tawad. Lahat ng sinabi namin noon, lahat ng pang-aalipusta namin, pinagsisisihan namin yon. Tahimik lang si Liza at pinagmamasdan sila. Kita niya sa kanilang mga mata ang bigat ng hiya at pagsisisi. Ngunit bago pa siya makasagot, nagsalita si Patrick. Liza, gusto rin naming aminin na dumating sa punto na kinailangan naming lumapit sa'yo. Nahihirapan na ako sa trabaho ko sa abroad. Gusto kong magtayo ng maliit na negosyo dito sa Pilipinas, pero wala akong alam. Nais kong matuto mula sa'yo. Nag-angat ng tingin si Marites. Bakas sa kanyang mukha ang pag-iyak na pinipigilan. At ako naman, Lisa, napagod na akong magpanggap na mas magaling kaysa sa iba. May mga utang akong kailangang bayaran at naisip ko, baka sakaling matanggap mo ako rito, kahit bilang staff lang. Hindi ko na ikakahiya yon, basta makapagsimula ulit. Sa puntong iyon, hindi napigilan ni Lisa ang mapangiti. Bagamat may halong lungkot. Naalala niya ang mga gabi ng pag-iyak dahil sa kanilang mga salita. Ang mga gabing pakiramdam niya wala siyang halaga. Ngunit heto sila ngayon, nakaupo sa kanyang harapan, humihingi ng tawad at ng pagkakataon. Huminga siya ng malalim at nagsalita. Ang totoo, matagal ko nang pinatawad ang mga sinabi ninyo. Oo, masakit, pero hindi ako nagpaalipin sa sakit na yon. Ginawa ko yung inspirasyon para magsikap. At ngayon, heto tayo. Nagulat ang 3 sa kanyang sinabi, pero, dagdag ni Liza, hindi ibig sabihin ay wala kayong pananagutan. Kung gusto nyo talagang magbago, kailangan nyong patunayan, hindi sapat ang salita lang. Nagkatinginan ng 3 at sabay na tumango. Handa kami, sabay na sagot ni Rowena at Marites. Kung ganoon, sabi ni Liza, bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Pero magsisimula kayo sa mababa. Kayo mismo ang magsisilbing halimbawa kung paano dapat maging mapagpakumbaba. At doon nagsimula ang pagbabalik ng mga dating kontrabida sa kanyang buhay. Si Rowena ay tinuro niya bilang assistant sa marketing. Si Patrick ay sinubukan niyang ilagay sa accounting upang magamit ang kaalaman nito sa numbers. At si Marites ay itinanggap bilang floor supervisor upang masanay sa pakikitungo sa mga tao. Ngunit hindi naging madali ang lahat. Sa unang mga linggo, ramdam ni Lisa na hirap ang 3 na tanggapin ang kanilang bagong tatayuan. Hindi ko ahalain na ganito kahirap ang customer service. Reklamo ni Marites isang gabi matapos silang makasagupa ng reklamador na customer. Mas mahirap pa pala kaysa sa iniisip ko. Ganon talaga, sagot ni Lisa. Hindi lahat ng araw ay masaya. Pero dito nasusukat ang tiyaga. Si Patrick na may nahirapang umangkop sa trabaho. Sanay siya sa mga papeles sa opisina. Ngunit dito, mas detalyado at mas responsibilidad ang hawak. Minsan, muntik siyang magkamali sa pagbilang ng kita. Patrick, hindi pwedeng bara-bara lang.
Pera ito ng negosyo. Pera ito ng mga empleyado. Kung hindi ka magiging maingat, apektado ang lahat. Seryosong paalala ni Liza. Napayuko si Patrick at humingi ng paumanhin. Pasensya na. Natuto na ako. Hindi ko na mauulit. Samantala, si Rowena ang unang nakaramdam ng pagbabago. Sa marketing department, natutunan niyang mag-isip ng mga paraan para mas makilala pa ang restaurant. Isang araw, ipinakita niya kay Liza ang isang proposal para sa social media campaign. Pinsan, sabi niya, baka pwede nating subukan ito. Magbibigay tayo ng libreng pagkain sa mga estudyanteng hindi nakakakain ng maayos. Pwede itong maging outreach at advertisement na rin. Napangiti si Liza at tinapik siya sa balikat. Iyan ang gusto kong makita. Hindi lang negosyo ang iniisip, kundi ang kapakanan ng iba. Unti-unting natutunan ng tatlo ang kahalagahan ng sipag, tiyaga at pagpapakumbaba. At higit sa lahat, natutunan nilang respetuhin si Liza hindi lamang bilang pinsan, kundi bilang leader. Pagkaraan ng ilang buwan, muling nagkaroon ng pagtitipon ang kanilang pamilya. Ngunit ngayon, ibang-iba na ang itsura. Si Rowena, Marites at Patrick ay hindi na nangungutya. Sa halip sila mismo ang nagkuwento ng kanilang mga natutunan mula kay Liza. Hindi ko na ikakaila, wika ni Patrick sa harap ng lahat. Si Liza ang nagturo sa akin ng tunay na kahulugan ng sipag. Hindi lahat nakukuha sa yabang. Natutunan ko na mas mahalaga ang pagpapakumbaba. Tumango si Marites at dagdag pa. At ako naman, natutunan ko na hindi lahat ng kinang ay tunay. Mas masarap sa pakiramdam ang tagumpay na bunga ng pawis kaysa sa yabang na walang laman. Napaluha si Liza sa narinig. Hindi na niya kailangang magsalita pa. Ang dating mga kontrabida sa kanyang buhay, ngayon ay naging katuwang at huwara ng pagbabago. At sa gabing iyon, natanto niya. Ang pinakamalaking tagumpay ay hindi lamang ang sariling pag-angat, kundi ang makita ang mga dating humamak sa kanya na natututo at nagbabago. Habang tuloy-tuloy ang paglago ng negosyo ni Liza at patuloy na nadaragdagan ang kanyang mga branch, dumating ang isang panibagong hamon na hindi niya inaasahan. Isang araw, nakatanggap siya ng balita mula sa kanyang marketing team. May isang bagong restaurant na itinayo malapit lamang sa isa sa kanyang pinakamatagumpay na branch. Ma'am Liza, sabi ng kanyang manager habang hawak ang ilang flyers. May bago pong bukas na restaurant sa kabilang kanto. Ang pangalan ay Casa Delicioso. Malaki ang puhunan nila at mukhang target talaga nilang agawin ang mga customers natin. Napakunot ang noo ni Liza habang tinitingnan ang mga flyers. Makukulay ito. Puno ng promo at malalaking diskwento. Halatang pinag-isipan at sinadyang gawing atraksyon para sa mga tao. Hindi nagtagal, nagsimulang magtanong ang ilan sa kanyang mga empleyado. Ma'am, paano po kung lumipat doon ang mga suki natin? Ang dami nilang pakulo at mas malaki ang espasyo. Ngunit kalmado si Liza. Hindi tayo dapat matakot. Ang laban ay hindi lang sa presyo o laki ng lugar. Ang tunay na laban ay nasa kalidad ng pagkain at sa manasakit natin sa mga customer. Yan ang hindi nila madaling makokopya. Gayunpaman, hindi rin naging madali ang mga sumunod na linggo. Unti-unting nabawasan ang kanilang mga customers. May ilan pa na sumubok sa bagong restaurant at hindi agad bumalik. May mga chismis ding kumalat na raw na mas masarap at mas sosyal ang pagkain sa bagong bukas na kalaban. Isang gabi habang pauwi mula sa branch, nakasalubong ni Liza ang dalawang dating suki. Narinig niyang nag-uusap ang mga ito. Doon na lang tayo bukas sa bagong bukas. Ang ganda ng ambience, parang pangmayaman. Oo nga, at saka may promo sila, buy one take one pa. Napahinto si Liza at nakaramdam ng kirot sa dibdib. Hindi niya akalain na darating ang panahong mawawala ang ilan sa kanyang mga pinaghirapang suki. Ngunit hindi siya nagpadaig sa lungkot. Sa halip, ginamit niya ito bilang inspirasyon upang mas palakasin ang kanyang negosyo. Pinatawag niya agad ang kanyang team kinabukasan. Hindi tayo pwedeng tumahimik lang. Kung may bago silang alok, gagawa rin tayo ng paraan. Pero hindi tayo magpapadala sa takot. Mas gagawin nating personal ang serbisyo natin.
ipapaalala natin sa mga customer kung bakit nila tayo minahal sa simula pa lang. Nagsimula silang maglunsad ng mga programang hindi basta makokopya. Nagkaroon sila ng Customer Appreciation Night, kung saan libre ang ilang pagkain para sa mga loyal na suki. Nagtayo rin sila ng mga community project tulad ng libreng pagkain para sa mga estudyanteng walang baon tuwing Biyernes. Habang patuloy na lumalaban, hindi rin nawalan ng negatibong taktika ang bagong kalaban. May mga taong lumalapit sa branch ni Liza at lihim na nagkakalat ng masasamang salita tungkol sa kanyang pagkain. Sabi nila hindi raw malinis ang kusina dito, saka mas mura sa kabilang restaurant. Nabahala ang ilan sa kanyang pamilya, lalo na ang kanyang ina. Anak, baka mahirapan ka. Ang dami nilang pera at koneksyon. Baka hindi mo kayanin. Ngunit mariing umiling si Liza. Nay, hindi ako susuko. Hindi ako nagsimula ng ganito para lang bumigay sa unang pagsubok. Alam ko ang halaga ng ating pangalan at hindi natin ito hahayaang madungisan ng kasinungalingan. Sa kabila ng mga chismis, nanindigan si Liza. Pinili niyang ipakita sa pamamagitan ng gawa ang kanyang katapatan. Pinapunta niya ang health inspectors at pinakita sa publiko na malinis ang kanilang kusina. Inimbitahan niya ang mga food bloggers at blogger na kumain at makita ang proseso ng kanilang pagluluto. Unti-unti nagsimulang bumalik ang tiwala ng mga tao. Nakita nilang walang bahid ng dumi ang mga paratang na ikinakalat laban kay Liza. Sa halip, mas lalo silang humanga dahil sa kanyang tapang na harapin ang pagsubok. Hindi ako natatakot sa kanila. Wika ni Liza sa isang pagpupulong kasama ang kanyang staff. Ang kalaban darating at darating. Pero kung mananatili tayong tapat sa ating serbisyo at sa ating mga customer, hindi tayo matitinag. At sa kanyang mga salita, muling nabuhayan ng loob ang lahat. Ang dati pangamba napalitan ng panibagong lakas ng loob. Hindi lang ito laban para sa negosyo. Ito'y laban para sa pangalan, dangal at pangarap na ilang taon niyang pinaghirapan. Sa paglipas ng mga linggo, lalong lumakas ang kampanya ng bagong kompetisyon laban kay Liza. Ang mga chismis ay kumalat na tila apoy. May nagsasabing gumagamit daw ng murang sangkap ang kanyang restaurant. May nagbabanggit na hindi raw totoo ang mga kwento ng kanyang tagumpay at pinalaki lang. Sa gitna ng lahat ng ito, ramdam ni Liza ang bigat ng laban. Hindi na ito simpleng kompetisyon sa negosyo. Ito ay laban para sa kanyang pangalan at reputasyon. Isang gabi, nagtipon-tipon ang kanyang pamilya at ilang matapat na empleyado sa bahay nila. Ate, wika ni Junjun habang hawak ang ilang screenshot na mga posts online. Ang dami ng paninira laban sa atin. May mga naniniwala na. Papaano kung masira ang pangalan ng negosyo? Huminga ng malalim si Liza. Hindi natin hahayaan. Kung gusto nilang siraan tayo, lalabanan natin gamit ang katotohanan. Kinabukasan, agad niyang tinawag ang kanyang marketing team. Maglulunsad tayo ng kampanya para ipakita ang totoo. Hahayaan nating makita ng mga tao kung paano talaga tayo nagluluto at nag-aalaga ng customers. Nagsimula silang gumawa ng mga video na ipinapakita ang proseso ng pagluluto sa kanilang kusina. Malinis, organisado, at puno ng malasakit. Inimbitahan din nila ang mga kilalang food bloggers at vloggers upang makita ng personal ang kanilang operasyon. Ma'am, sabi ng isa sa mga food bloggers matapos tikman ang kanilang pagkain, "Napakasarap ng luto ninyo at kita ko sa likod ng kusina na talagang maayos ang lahat. Hindi totoo ang mga chismis. Isusulat ko ito at ipapakita sa lahat." Naluha si Liza sa pasasalamat. "Salamat sa inyo. Ang totoo lang, hindi ako natatakot sa kanila. Ang mas kinatatakutan ko ay mawalan ng tiwala ang mga taong pinagsisilbihan natin araw-araw." Habang lumalaganap ang kanilang kampanya, nagsimula ring bumalik ang mga customers na minsang naakit ng promos ng bagong restaurant. Ang ilan sa kanila ay nagsalita pa sa social media. "Bumalik ako kay Liza's Kitchen," sabi ng isang customer. "Mas ramdam ko dito ang malasakit. Hindi lang pagkain ang binabayaran mo, kundi ang respeto at malasakit ng mga tao." Ngunit, hindi pa rin tumigil ang kanilang kalaban. Sa halip, mas naging agresibo ang paninira.
May mga peking account na lumalabas at patuloy na nagpo-post ng masasamang salita. Isang gabi, dumating ang kanyang ina sa opisina at lumapit kay Liza. "Anak, natatakot ako para sa'yo. Ang dami nilang kalabanin. Baka masaktan ka." Ngumiti si Liza at mahigpit na hinawakan ang kamay ng kanyang ina. "Nay, hindi ako papayag na ganyan lang matapos ang lahat ng pinaghirapan natin. Haharapin ko rito hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa lahat ng umaasa sa atin. Ang mga empleyado, ang mga suki at ang ating pamilya. Dahil dito, nagpasya siyang mag-organisa ng isang malaking event sa kanilang restaurant. Inimbitahan niya ang media, ang mga lokal na opisyal at ang kanilang mga loyal na customers." Sa gitna ng pagtitipon, tumayo siya at nagsalita. "Marami ang nagsasabi na hindi totoo ang aming ginagawa. Maraming tsismis ang kumakalat. Pero ngayon, nandito kayo para makita at maramdaman mismo ang katotohanan. Ang aming restaurant ay itinayo hindi sa kasinungalingan kundi sa sipag, tiyaga at pagmamahal sa pagkain at tao." Nagpalakpakan ang mga tao. Ang media ay kumuha ng mga larawan at naglabas ng balita tungkol sa kanyang matatag na paninindigan. Pagkatapos ng event, unti-unting nawala ang mga maling tsismis. Ang mga taong minsan ay nagduda, muling bumalik at nagbigay ng suporta. Ang bagong restaurant na minsang naging banta, unti-unting nawalan ng kinang. Sa huli, napatunayan ni Liza na ang laban para sa katotohanan ay hindi nasusukat sa pera o promosyon. Ang tunay na panalo ay nasa katapatan, malasakit at tiwala ng mga tao. Habang nakaupo siya isang gabi sa kanyang opisina, napatingin siya sa lumang kwaderno kung saan niya unang isinulat ang kanyang mga pangarap. Ngayon, isa-isa nang natutupad ang mga iyon. "Hindi ako tumigil," bulong niya sa sarili. "At hindi ako titigil. Dahil ang laban ko ay hindi lang para sa akin kundi para sa lahat ng naniniwala na kahit walang diploma, may mararating." At sa sandaling iyon, naramdaman niya na mas lalo siyang naging mataag. Isang babaeng minsang pinagtawanan, ngayon ay pinapakinggan, pinapaniwalaan, at higit sa lahat, iginagalang. Matapos ang matagumpay na laban ni Liza sa mga paninira at maling tsismis laban sa kanyang negosyo, dumating ang panahon na unti-unti niyang natutunan ang mas malalim na kahulugan ng kanyang tagumpay. Hindi lamang ito tungkol sa dami ng customers, sa dami ng branch, o sa perang kinikita ng kanyang restaurant chain. Mas higit pa rito, naramdaman niyang mayroon siyang mas malaking responsibilidad. Ang ibalik ang kabutihang ibinigay sa kanya ng buhay at ng kanyang pagsisikap. Isang gabi, habang kausap ang kanyang kapatid na si Junjun sa kanilang opisina, binuksan niya ang matagal na niyang pinapangarap. "Jun," wika niya habang hawak ang lumang kwaderno ng kanyang mga pangarap. "Naaalala mo ba nung sinabi ko sa iyo na gusto kong makatulong sa mga kabataang kagaya ko? Yung walang pagkakataong makapag-aral pero may talento?" Tumango si Junjun at ngumiti. "Oo, ate. Noon pa man, alam kong darating ang araw na matutupad mo yan. Ano, plano mo na ba?" Huminga ng malalim si Liza at may ningning sa mga mata. "Oo, Jun. Plano kong magtayo ng isang culinary school. Hindi ito para sa mayayaman, kundi para sa mga kabataang kagaya natin noon. Walang masyadong pera pero puno ng pangarap." Natuwa si Junjun at halos mapatalon sa tuwa. "Ate, ang ganda ng ideya. Sigurado akong maraming matutulungan yan. Ako na mismo ang unang susuporta sa iyo." Agad na kumilos si Liza upang maisakatuparan ang proyektong ito. Nakipagpulong siya sa mga kaibigan sa industriya ng pagkain at negosyo. At marami ang nagpakita ng interes na tumulong. Maging ang ilan sa kanyang mga pinsan na dating humamak sa kanya, ngayon ay naging katuwang niya sa pagbuo ng plano. Si Rowena na dati palaging nangungutya ay nagsabing, "Liza, gusto kong maging bahagi ng proyektong ito. Natutunan ko mula sa iyo na ang tunay na halaga ng tagumpay ay nasa pagbabahagi. Kaya kung kailangan mo ng marketing support, ako na ang bahala." Si Patrick naman ay nag-alok ng tulong sa accounting at financial planning. "Pinsan, hayaan mong ako na ang mag-asikaso ng mga papeles at budget. Gusto kong makabawi sa lahat ng ginawa ko noon.
At si Marites na dati ring pinakamalupit sa mga salita ay nagsabing, "Kung kailangan mo ng tao na mag-aalaga sa mga estudyante, ako ang nandito. Gusto kong ipakita na kaya ko ring magbago at maging bahagi ng tama." Napaluha si Liza sa kanilang mga salita. Sino ang mag-aakala na ang mga dating kontrabida sa kanyang buhay ay magiging kasama niya ngayon sa pagtupad ng kanyang pinakamalaking pangarap? Matapos ang ilang buwan ng paghahanda, sa wakas ay nabuksan ang Liza Culinary Training Center. Hindi ito marangyang gusali, ngunit puno ito ng kasiglahan at pangarap. Mayroon silang simpleng kusina na may kumpletong kagamitan, mga silid-aralan para sa teorya, at mga guro na handang magturo hindi lang ng luto, kundi pati ng sipag, disiplina at puso sa paglilingkod. Sa unang araw ng klase, halos maluha si Liza habang pinagmamasdan ang mga batang pumasok. May ilan na nakapaa, may ilan na halatang galing sa hirap, ngunit lahat ay may bitbit na pangarap. Welcome sa Liza Culinary Training Center, malugod niyang bati. Nandito kayo hindi lang para matutong magluto, kundi para matutong maniwala sa sarili. Dito, walang mahirap, walang mayaman. Dito, lahat mau pagkakataon. Palakpakan at luha ang bumungad sa anyang pananalita. Habang lumilipas ang mga buwan, nakita ni Liza ang pagbabagong dulot ng kanyang paaralan. May isang batang babae na dati nagtitinda lang ng kakanin sa kalsada, ngayon ay natutong maghanda ng mga putaheng panghotel. May isang binata na dati palaboy sa kalye, ngayon ay marunong nang gumawa ng mga pastries na pwedeng ibenta. Isang araw, habang naglalakad siya sa pasilyo ng kanilang culinary school, nilapitan siya ng isang estudyante at nagpasalamat. "Ma'am Liza, salamat po sa pagkakataon. Kung hindi dahil sa inyo, baka nasa lansangan pa rin ako ngayon. Ngayon, may pangarap na akong abutin." Napaluha si Liza at niyakap ang estudyante. "Huwag kang magpasalamat sa akin. Pasalamat ka sa sarili mo dahil hindi ka sumuko." At doon niya tuluyang naramdaman na natupad na niya ang kanyang pangarap. Hindi lamang siyang naging matagumpay para sa sarili, kundi naging instrumento rin siya para itaas ang iba. Isang gabi, habang nakaupo siya sa kanyang opisina, muling binuksan ni Liza ang lumang kwaderno kung saan nakasulat ang kanyang mga pangarap. Ngayon, nakalagay dun, makapagpatayo ng paaralan para sa mga kabataang nangangarap. At sa tabi nito, nilagyan niya ng checkmark at isinulat, "Nagawa na." Sa wakas, ang dating dalagang pinagtatawanan sa reunion ay hindi na lamang basta may-ari ng isang restaurant. Siya na ngayon ay guro, tagapagturo ng buhay at inspirasyon sa maraming tao. Makalipas ang ilang taon, mas lalo pang lumago ang negosyo at mga proyekto ni Liza. Ang kanyang restaurant chain ay hindi na lamang kilala sa kanilang lungsod, kundi maging sa kalapit na probinsya. Ang kanyang culinary school naman ay nakapagtapos na ng daan-daang estudyante ngayon ay nagtatrabaho sa iba't ibang kainan, hotel at ilan pa nga ay nakapagsimula na rin ng sariling maliit na negosyo. Dumating ang isang espesyal na araw kung saan muling nag-organisa ng pagtitipon ang kanilang pamilya. Hindi ito katulad ng nakaraang reunion kung saan si Liza ay tampulan ng biro at pangungutya. Ngayon, ang pagtitipon ay ginanap mismo sa isa sa kanyang pinakamalaking branch ng restaurant. At siya ang pangunanging inanyayahan bilang pinakakagalang-galang na miyembro ng pamilya. Habang pumapasok ang mga bisita, halata ang pagbabago. Walang mga mapangutyang tingin, walang mga bulong na nakakasakit. Sa halip, may mga ngiti, pagbati at yakap mula sa kanyang mga kamag-anak. "Liza!" sigaw ng isang tiyahin habang lumalapit at niyayakap siya. "Salamat at pumayag kang dito tayo magtipon. Ipinagmamalaki ka naming lahat." Ngumiti si Liza at marahang tumango. "Wala yun, tita. Masaya ako na magkakasama tayong muli." Nang magsimula na ang kainan, tumayo ang kanilang pinakamalaking nakatatanda sa pamilya at nagsalita. "Mga anak, mga apo, ngayong gabi nais kong magpasalamat kay Liza. Siyang patunay na ang sipag, tiyaga at pananampalataya ay kayang baguhin ang kapalaran ng tao. Siya rin ang nagpakita sa atin na walang silbi ang kayabangan at mas mahalaga ang respeto at pagmamahalan.
Nagpalakpakan ang lahat. Ang ilan ay hindi na iwasang mapaluha, lalo na ang mga dating nanghamak kay Liza. Lumapit si Rowena at nagsabi, "Pinsan, hindi ko na mabilang kung ilang beses akong humingi ng tawad. Pero gusto kong ulitin, maraming salamat sa lahat ng ginawa mo para sa atin. Hindi lang negosyo ang ibinahagi mo, kundi pagkakataong magbago at maging mas mabuting tao." Sumunod si Patrick, na ngayon ay naging isa sa mga katuwang niya sa accounting. "Kung hindi dahil sa iyo, baka hanggang ngayon, nagmamalaki pa rin ako ng mga bagay na walang saysay. Natutunan ko mula sa iyo ang tunay na halaga ng tagumpay. Hindi sa pera, kundi sa kung paano ka nakakatulong sa iba." Si Marites naman, na ngayon ay isa sa mga supervisor sa culinary school, ay nagsabing, "Salamat Liza, ikaw ang dahilan kung bakit natutunan kong magpakumbaba at ikaw din ang nagturo sa akin na hindi huli ang lahat para magbago." Habang isa-isang nagsasalita ang kanyang mga kamag-anak, hindi maiwasan ni Liza na maluha. Minsan, siya ang itinuturing na pinkamahina, ang pinakamababang uri sa kanilang pamilya. Pero ngayon, siya ang naging simbolo ng lakas, inspirasyon at pagkakaisa. Nang siya na ang nagsalita, tumayo siya sa gitna ng lahat. "Salamat sa inyong lahat. Ang totoo, hindi ako nagtagumpay mag-isa. Kung hindi dahil sa lahat ng pinagdaanan natin, kahit masakit at mahirap, hindi ko mararating ang kinalalagyan ko ngayon. At higit sa lahat, natutunan ko na ang pamilya, kahit may tampuhan at alitan, ay hindi dapat inalikuran. Dahil sa huli, sila pa rin ang kasama mo sa tagumpay." Muling nagpalakpakan ang lahat. Ang gabi ay napuno ng tawanan, kwentuhan, at muling pagkakabuklod ng pamilya. Sa dulo ng pagtitipon, lumapit ang kanyang ina at mahigpit siyang niyakap. "Anak, ngayon ko lang naramdaman na lubos na kumpleto ang pamilya natin. Ikaw ang dahilan ng lahat ng ito." Ngumiti si Liza. May luha sa kanyang mga mata, ngunit puno ng ligaya. "Nay, matagal ko nang pinangarap ang ganitong gabi. Ngayon, natupad na rin." At sa gabing iyon, nagtapos ang kanyang kwento hindi lamang sa tagumpay sa negosyo, kundi sa tagumpay sa pamilya at sa sarili. Ang dating dalagang pinagtawanan sa reunion ay ngayon ay ganap ng inspirasyon. Isang kwento ng pagbabago, katatagan at pagmamahalan.